Good day po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Isa po na namang panibagong pagtalakay ang nais kong ipagkaloob sa inyo. Alang-alang sa mga katanungan ng mga kapatid, gayon din ng mga interesado na sumusubaybay sa mga pag-aaral. Ang ikalawang bahagi, sabihin kong ito ikalawang bahagi ng paksang banal na espiritu o Holy Spirit. Dahil po sa mga agam-agam o mga pagpapalapalagay ay sila po'y merong nabuong tanong na ang banal na espiritu ba'y merong katawan? Meron ba itong hiwalay na persona, na katawan, hiwalay sa Ama at saka sa Anak o Son of God? Ang banal na espiritu ba merong trono tulad ng Ama? He has a throne. Meron bang trono? Ang Holy Spirit, like the throne of the Father? Yan po ang gusto ko pong bigyang pansin sa temang ito. Atin pong pasimulan ang pag-aaral sa pagbibigay ng kaliwanagan tungkol sa ibig sabihin o yung mga pakahulugan tungkol sa salitang Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay mayroong magkakahalintulad na salita. Parang synonyms. Katulad po ng Holy Ghost. Ang Holy Spirit ay kahalintulad din ng salitang Holy Ghost at the Spirit of God. At ito din po ay maunawa natin sa pag-aaral na ito na siya po'y tinawag din pong Lord of Hosts. Katulad po ng Panginoong Jesucristo, tinawag din po siyang Lord of Hosts. The Holy Spirit is also the Lord of Hosts. Atin pong makikita yun sa pag-aaral na ito. Ang ibig po sabihin ng Holy Spirit sa salita pong Hebrew or Greek, halos parehas din po yung meaning sa Greek at saka sa Hebrew. Ang meaning po ay Ruach HaKodesh. I repeat, Ruach HaKodesh. Yung pong salitang Ruach, it means the spirit or the breath. So, Ruach is the spirit. At yun namang Kodesh, ang ibig sabihin ng Kodesh, sacred or holy. Kodesh. Kaya, Ruach HaKodesh, the Holy Spirit, ang banal na espiritu. At ang isa pang kahalintulad na salita, ang ibig po ang sinasabi po naman ay Spirit of God. At sa salita pong Greek ay pneuma. Yung pneuma ay halos parehas din po. The breath, the soul, or the spirit. So, it could be said that it is the Holy Spirit. The same din po ang meaning. Yung po namang Holy Ghost ay may pakahulugan sa salitang
Grego na paraklit or paraklitos. Ibig sabihin, advocate or counselor or helper. Yan po ang ibig sabihin ng mga ibang salita, pero almost the same meaning. Atin pong tingnan muli yung binanggit doon sa Genesis 1:2 nung maglalang ang Diyos. Atin pong basahin ang talatang ito. Ang sabi dito, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. O, yan po. Ano kaya ang ibig sabihin noong the Spirit of God? Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos, o the Spirit of God move upon the face of the waters. Ganito po ang sabi sa Tinasihang Aklat. SDOM, page 9, paragraph 1. Paragraph 4. Ang sabi dito, when the earth was just spoken into existence. Ito po, Tinasihang Aklat po ito. While yet all was desolate and void, the Spirit of God moved upon the face of the waters. The original word for move does not mean moving. Hindi lang po ibig sabihin na yung kumikilos. Does not mean moving merely. It evidently refer to a process of formation. Hindi lang basta moving o kumikilos. It evidently refer to what? It evidently refer to a process of formation, or sa Tagalog po'y pagbuo o pagsasaayos by the power of the Spirit of God, which immediately followed the act of creation. Yan po ang nangyari, na ito pala'y yung salitang move is a process of formation, pagbubuo o pagsasaayos sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Atin pong napag-aralan na yung efficient actor in the work of creation and redemption ay ang banal na Espiritu o the Spirit of God. Atin pong ulitin yung verse. Sabi dito, we are not only willing but anxious to live it just where the Word of God lives it. From it we learn that the Spirit of God or Holy Spirit is that awful and mysterious power which proceeds from the throne of the universe. Meron bang trono yung banal na Espiritu? Atin pong basahin dito sa aklat po ng Isaias, chapter 6, verse 1. Sabi po dito, in the year that King Uzziah died, nung pumamatay si King Uzziah, I saw also the Lord sitting upon a throne. Nakita po ni Propeta Isaias na ang Panginoon, ang sabi, sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. O merong nakita si Propeta Isaias na Panginoon
na nakaupo sa luklukan o sa trono. Verse 2, above it stood the seraphims, and each one had 6 wings. Doon po sa trono may nakatayo na mga seraphims. Hindi lang po seraphim, isa, kundi madami. Seraphims. Each one had 6 wings. Bawat isa po ay merong 6 na pakpak. With twain, he covered his face. Yung 2 pakpak niya, tinatakpan yung mukha noong Panginoon na nakaupo doon sa luklukan. And with twain, he covered his feet. At yun namang ikalawa, ay nagtatakip siya doon sa paa. Tinatakpan niya yung paa noong Lord na nakaupo doon sa luklukan. And with twain, he did fly. Lumilipad po naman yung dalawa pa na cherubim. Merong mga pakpak, lumilipad sila doon sa ibabaw ng luklukan o doon sa throne. Verse 3, and one cried unto another, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Yan po. Banal, banal, banal ang wika. Sino po? The Lord of hosts. Patungkol po doon sa nakaupo. Doon sa luklukan. Ang sabi po ay Lord of hosts. Tinawag din po siyang Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Yan po. Dito po naman sa verse 8. Laktaw po tayo sa verse 8 at saka sa 9. Ito po ang sabi ni Propeta Isaias, also I heard the voice of the Lord. Nakakarinig din po niya yung Panginoon na yun, na nagsasalita. Saying, nagsasabi, whom shall I send? Ang sabi po nung Panginoon, yung Lord of hosts, whom shall I send? And who will go for us? At sinong hahayo para sa amin? Sinong aking susuguin at sino yung who will go hahayo para sa amin? Then said I, sinabi ni Propeta Isaias, then said I, here am I, send me. Oh, very clear po yan na tinanggap ni Prophet Isaiah noong sinasabi na sino nga hayo para sa amin. Sabi niya, here I am, Lord, send me. Sa verse 9, and he said, sinabi nung Panginoon na nakaupo doon sa luklukan, doon sa trono, and he said, go and tell these people, sige, umayo ka at sabihin mo sa bayang ito, hear ye indeed. Sila po'y may tainga, nakakapakinig sila, yung mga taong yaon, yung people of God, yung pinagsusuguan sa Kanya. Sila'y nakakarinig, pero hindi sila nakakaunawa. Hear ye indeed, but understand not. Ito po ang pinagpaunang salita ng Panginoon kay Propeta Isaias. And see ye indeed. Sila po'y merong paningin, pero hindi nila namamalas. May paningin nga sila pero hindi sila nakakakita o hindi namamalas. Ito po ang
sinabi ng Panginoon sa bayang ito na kanyang pinagsusuguan. Ito po yung people of God. Yan po. Sino kaya yung Panginoon na nakaupo doon sa trono, doon sa luklukan? Kasi ang Ama, tinatawag din po yung Panginoon. Ang Panginoon, si Jesus Christ, the Son of God, tinatawag din po siyang Panginoon. Ngayon, sino po itong Panginoon na nakaupo dito sa luklukan na tinatawag na Lord of Hosts? Sino po kaya ito, mga kapatid? Ayon kay Apostol Pablo, siyempre po ang dapat sumagot banal na kasulatan. Tingnan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Kapitulo 28, talatang 25 hanggang 26. Tagalog atin pong basahin yung talatang ito. Ang sabi dito, and when they agreed not among themselves, nung hindi sila magkasundo sa kanilang sarili, they departed. After that Paul had spoken one word, well spake the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers. Alam po ninyo, nung magsalita si Apostol Pablo dito sa talatang ito, nung magsalita siya doon sa bayan, ay nagsipag-alisan yung kanyang pinagsasalitaan. Ay kaya sinabi ni Apostol Pablo, tamang-tama sa inyo yung sinabi ng propeta Isaias. Sabi ito, after that Paul had spoken one word, ay naalaalan niya yung sinabi ni propeta Isaias na ang bayang ito na iyong pupuntahan ay merong mga pakinig pero hindi sila nakakaudawa. May mga mata may mga paningin pero hindi nakakamalas. At ito'y sinasabi ni Apostol Pablo na ito po'y yung banal na Espiritu. Well spake the Holy Ghost by Isaiah. Yung pong binabanggit pala, ayon dito kay Apostol Pablo, yung pala'y Holy Ghost, yung nagsalita sa kanya na who will go for us. Yun po'y Holy Ghost. Yung nakaupo doon sa luklukan, the Holy Ghost. Ulitin ko po sa Tagalog At nang sila'y hindi magkasundo, hindi magkaisa, sila'y nangag-alisan pagkatapos na magsalita si Pablo ng isang salita. Mabuti ang pagkasalita ng banal na Espiritu. Sa makita ni Propeta Isaias, ano bagay yung sinalita? Yun na nga po, yung sige, humayo ka sa bayang ito, puntahan mo. Itong bayang ito ay inulit po ni Pablo yung Isaias dito po sa 26 ng mga gawa. Inulit niya. Sinabi niya, humayo ka, sabihin mo sa bayang ito. Yun din po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kinot niya yung sinabi doon sa aklat ng Isaias 6 na matigas ang ulo niyan. Yan sila kahit may paningin, hindi yan sila nakakakita. At may kahit yan sila ay merong pandinig pero hindi nakakaunawa. The same po yun. Niliwanag ni Apostol Pablo, yun po ay banal na Espiritu. Yun po ay yung Lord of Hosts,
ay yung banal na espiritu. Kaya walang kaduda-duda na yung Panginoon doon na nakaupo ay binigyan po ni Pablo ng paliwanag na iyon po ay yung banal na espiritu na nagsalita kay Propeta Isaias. At ito nga pong pagkasalitang ito ay kanyang inulit dito sa Acts 28 verse 26. So in conclusion, mga kapatid, the Lord sitting in the throne is the Holy Ghost. Isaiah 6:1 or the Holy Spirit. The Lord or the Holy Spirit, yung pong face, yung kanyang muka, the Lord or the Holy Spirit face is covered by the seraphim wings. Tinakpan po yung mukha ng Holy Spirit. Isaiah 6:2. The Lord, the Holy Spirit, feet, yung po namang paa, was covered by the seraphim wings. Tinakpan din po yung kanyang paa. 6:2 din po. The other seraphim fly above in the throne. Isaiah 6:2. At yung pong nagsasabi ng holy, holy na seraphim, yung pong pinatutungkulan niyang holy is the Lord of hosts or the Holy Ghost or the Holy Spirit. Isaiah 6:3. It is the Holy Spirit that speaks, saying, who will go for us? Banal na Espiritu din po yung nagsasalita kay Propeta Isaias na who will go for us? Isaiah 6:8. At ito po'y kinonfirm. Apostle Paul confirmed that the Lord sitting in the throne is the Holy Ghost or the Holy Spirit sa mga gawa o Acts 28:25. Yan po mga kapatid. Kaya atin pong binigyang liwanag yung tungkol sa Panginoon na nadoon sa luklukan. Nakaupo. Ngayon po ay gusto ko pong dagdagan pa patungkol doon sa Lord of Hosts. Tungkol po sa Lord of Hosts na binanggit doon sa Isaiah 6:5. Ang sabi doon, then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of the people of unclean lips, for my eyes have seen the King. The King ang tawag doon ni Prophet Isaiah. I have seen the King, the Lord of Hosts. So, tinawag din po siyang Lord of Hosts. At gayon din po sa Chronicles 17:24, the Lord of Hosts is the God of Israel, even a God to Israel. And let the house of David thy servant be established before thee. Yan po mga kapatid. So, lumiliwanag po na siya din po'y tinatawag na Lord of Hosts. Kung tinatawag po yung Son of God na Lord of Hosts, the same thing with the Holy Spirit or the Holy Ghost. They are the Lord of Hosts. Ngayon, gusto ko pong dagdagan pa, mga kapatid. Ito pong tungkol po sa itsura o yung hugis o yung pagkahalintulad ng tao sa Diyos. Ganito po sabi sa Great Controversy 6:45. In the beginning, man was created in the likeness of God, not only in character, but in form and feature. Oh,
Hindi lamang daw po sa ugali na nilikha, hindi lang po katulad ng ugali ng Diyos ang tao nung likhain, but in form and feature. Kahalintulad din po ng kanyang forma o form and feature. Ang ibig sabihin po nung form, ang synonymous po nito ay shape. So yung pong tao na nilikha niya ay kasing hugis po ng Diyos, by hubog. Hubog. Ang isa pang synonym ng form ay appearance, itsura. So halos po yung pagkalikha sa tao, yung pagkagawa sa tao ay kahalintulad ng Diyos. Look like. Yan po ang isa pang meaning ng form. Ang synonyms po ay look like, kahalintulad. At isa pa yung feature, kaparehas din po yung feature. Not only in character but in form and feature. Yung pong salitang feature, the synonym po ay attributes or katangian. Ang isa pang synonyms ay quality. Yung quality po ng pagkalikha sa tao, yung kagalingan o yung kahusayan ng pagkagawa sa tao ay in the likeness of God, kahalintulad ng sa Diyos. Kaya tayo po mga kapatid, halos po tayo kaparehas, may hugis, may itsura tayo, meron po tayong forma, at yung ating ugali ay kahalintulad ng sa Diyos. Ito po yung nawala. The image of God was lost when men choose to disobey the commands of God. Ito pang isa pa mga kapatid sa Spirit of Prophecy, Volume 2, Paragraph 9. Sabi dito, the Son of God was next in authority to the great lawgiver. He knew that his life alone could be sufficient to ransom fallen men. He was as much more valued than men as his noble, spotless character and exalted office as commander of all the heavenly host were above the work of men. He was in the express image of his Father. Yung pong Son of God, he was in the express image of his Father, not in feature alone, hindi lamang po yung feature ng Son of God, but in perfection of character. Kaya halos din po yung magkamukha ang anak, yung Son of God, at saka ang Father. Kaya yung pagkalikha po sa atin, ay kahalintulad din po ng sa Panginoon. Siyempre may ulo, may katawan, may paa. Kaya nga po't aking sinasabi, yung Creator, kasama po ang Holy Spirit, sila po ay merong may bodily form, may bodily shape, ang ating Creator. Kaya nga nung baptism, di po ba binotismo si Christ? Binotismo po siya doon sa ilog ng Jordan. Kailan po? Nung 27 AD. Siya po ay binautismuhan ni John the Baptist, Christ. Tinan po niyo mga kapatid dito po ay masasabi natin na mayroong bodily form ang Holy Spirit. Tinan po niyo sa Lucas 3:22. And the Holy Ghost descended in bodily shape. Bumaba daw po yung banal na Espiritu, yung Holy Ghost, in a bodily shape, like a dove upon him, and a voice come from heaven which said, Thou art my beloved Son, in thee I am well pleased. Ito po ang maliwanag na sinabi. The Holy Ghost na bumaba has a bodily shape. Mayroong body na itsura.